Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, isa na namang compilation na ginawa ni Gossip Central ang ating papanoorin at obserbahan at magbibigay tayo ng komento. Just like what we do with the others. So dito sabi nga ni Gossip Central, sino ba itong magaling na sumagot at napahiya na naman si Senator Raffy Tulfo. Yan. Kaya tuloy sabi ko, nagmarunong pero hindi na naman natindigan ni Idol ang casino junket. Pahiya na naman. Alam nyo guys, as far as I can remember, parang November pa yata itong tungkol dito. 'Di ba? So, dumaan ng December, January, February, 3 months after. Bakit hindi napag-aralan ni Idol Raffy ang tungkol dito? Siguro sa lahat ng senador, madalas siya ang hindi prepared. No? Ang kaya niyang gawin, imekos-mekos niya yung information, gaya nga nung kay Galvez kanina. 'Di ba? Na kaya niyang palabasin na siya yung tama kahit na hindi. Karamihan ng nanonood po sa Senado, lalo na ang kanilang mga discussion dyan, no, is in aid of legislation di umano, pero nagiging, nagiging from grocery, itong antas ng ng Senado from grocery to, tawag dito, to palengke, now we're down to talipapa. Pababa ang kalidad ng mga argumento at discussion dito sa Senado dahil na rin sa mga pulpul na senador na meron tayo. Anyway, so basically dito pinag-uusapan na nga nila yung tungkol sa casino junket. And even before we get into that, I was able to watch this video galing kay Don Soriano. Actually, napapanood ko din siya sa TikTok. Okay? So marami siyang mga nasi-share na informations doon at nakakatuwa naman. Take note of this one, guys. No? Ginawa niya ito 3 months ago, 458 views. So dito, sinagot ni Don Soriano ang tanong kung legal ba o hindi legal ang casino junket. Okay, so balik muna tayo dito. By the way, may nakita rin tayong isa rito. No? Sabi rito, ano ang casino junket investment scam ni Sebastian at saka ni Agustin? Again, this was 3 months ago. Ito napaka-importanting mga information story na sana pinapanood natin. Meron din palang ginawa si Maagago rito, which is 118 views. Okay, dali. So, balik muna tayo dito kay Gossip Central. Tara, panoorin natin, guys. Junket ni Poncio Pilato, junket ni Herodes, junket ni Barabas, de Estas. Pinapayagan nyo, bulgaran. Mr. Chair, wala ho kaming alam na batas na bawal yung junket. Wala ho kaming alam na batas na bawal yung junket. It's been there ever. It was at this moment that he knew. He fucked up. I think it's prohibited, yung junket na yan. Good afternoon, Mr. Chairman. Thank you for this opportunity. Okay, guys. Gusto ko muna i-set yung mind nyo, no? Para mas maintindihan nyo, ano ba ang casino junket? And even before we get into that, hindi ko pala na-play ang aking intro. So, play it. Ayan. Para mas maintindihan natin na maigi, guys, ano nga ba ang casino junket? Okay, so explain ito ni Don Soriano. Doon po sa mga hindi pa nakakapanood or nakaka-subscribe dito kay Don Soriano, I highly recommend you guys to go and watch his videos. Marami po kayong matututunan sa kanya. Legal ba or illegal na negosyo sa Pilipinas? Milyon-milyong piso na ang nawala sa ilan nating kababayan dahil sa casino financing scheme na isang scam. Authorities in the Cordillera region looking into a massive investment scam as a casino junket operator. Junket mo, para may commission ka. Kasi bakit po sa papasa na, ay, victim
biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Sana po maibalik yung aming pera. Ang tanong, legit bang junket yung kausap mo? Hello mga kanegosyo, this is Don Soriano, ang inyong pambansang business coach. In this video, pag-uusapan natin ang napaka-controversial na casino junket business. Legal ba talaga ito? At paano nga ba kumikita ang isang junket? Ano nga ba ang mga risks sa pag-engage sa ganitong klaseng negosyo? Bago ang lahat, bakit nga ba mainit ang casino junket ngayon? Si Yexel Sebastian ay naipit ngayon sa issue na sila daw ng kanyang partner na si Mikey Agustin ay nang scam ng 200 million pesos. At sa casino junket business daw ginamit ang pera na nakuha nila Yexel. Ito po kasing investment po na to, kumbaga ipitak po siya sa casino junket. I-explain din po sa amin doon po sa casino junket na ipapasok yung pera. As of now, wala pa ding resolution ang kaso na ito. Kung gusto Well, so far today, as of today, yan. So, nagkaroon na sila ng hearing tungkol sa casino junket. Finally, after 3 months na. Tama ko, after 3 months. mo ng buong istorya, panoorin mo yung video kung saan pinag-usapan natin. Doon din sa video na iyon ay nag-comment ang follower natin na si Ron Pacheco. Shout out sa iyo, Ron. At tinanong niya kung legal ba talaga ang casino junkets. Ang sagot dyan ay oo. Legal ang casino junkets. Sabi ng So, sabi ni Idol, no? Sabi ni Idol kanina, prohibited. Okay. Sagot naman nung kausap niya ng resource person nila, walang batas na nagbabawal sa casino junket. PAGCOR or Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang casino junket ay parang sales agent ng mga casino. Kung mapapansin mo, yung mga casino ay usually surrounded ng iba't ibang attractions tulad ng theme parks, hotels, resorts, malls, and theaters. Itong mga to ay yung tinatawag na loss leaders or yung mga mababa ang margin ng business or minsan lugi pa. Pero pag nakapasok sila, maraming foot traffic para sa casino. Ang ultimate goal pa din ng mga attractions na ito ay ilapit ang mga tao sa proximity ng casino at makapag-attract ng players. Dahil sa kanila pa din ang may pinakamalaking kita ang casino. Just like any other business, casinos still need to pull people in to do business with them. Aside from advertising and yung mga nabanggit natin na attractions, may mga sales agents din ang mga casino. Meron silang internal or sarili nilang ahente at mga external na sales agents. Dito na pumapasok ang term na casino junket operators. According to Merriam-Webster Dictionary, the word junket means an extravagant trip or celebration or a social gathering. And this is fitting sa casino junket operations dahil ang karaniwang customers ng junkets ay players na galing sa ibang bansa. Junkets are agencies na Which, by the way, guys, no, i-explain din naman later. Okay, so we're just being ahead of us, no, sa ating magiging discussion later. Makausap ng iba't ibang tao or organizations para kumbinsihin sila na maglaro sa casino kung saan naka-tie up ang junket. Magbibigay sila ng extra incentives para ma-attract ang mga players. At kumikita ang junkets dahil nakakakuha sila ng percentage sa nilalaro ng players. Pagpasok. So, agent na agent nga talaga sila. Okay? Agent na sila. Kasi wala silang sweldo eh. Lumalaban sila ng porsentuhan. Now, the question is, meron bang specific na percentage? Okay? That's another thing na we need to understand and we need to know. Kung halimbawa ba, naglabas ka ng X amount of money, like halimbawa 100,000. Sa 100,000 na yan, may specific value ba? Or percentage. Halimbawa sa real estate, doon po sa mga nagre-real estate, help me out on this one. No? Dito sa Pilipinas, ang pagkakaalam ko, naglalaro between 1 to 5%. Okay? The more na lumalaki ang presyo ng bahay, the more bumababa yung percentage. Okay? The more na mababa ang presyo ng bahay, the more tumataas ang percentage as a commission. Okay? Yun yung alam ko sa real estate. Doon po sa mas maalam sa akin, please feel free to comment.
pa lang ay alam na agad ng casino kung sino ang mga junket players. Kasi mga VIP mga ito. This is to ensure that the casino junkets will be paid fairly by the casino. Junkets should adhere to the rules of the casino and PAGCOR para makapag-operate sila. Nagbabayad din sila ng franchise tax sa gobyerno. Sabi ng PAGCOR, parte ng gaming industry ang junkets at malaking tulong ito para buhayin ito. So basically, malabo talaga na ang mga casino junket operators ay ma-illegalize or ma-prohibit. Bakit? Kasi maliban sa nakakatulong sila sa mga casino, nagbabayad sila ng tax. Okay? Naglalagay sila ng dugo to pump, no? Para may pang-circulate tayo sa pondo ng bansa. Gaya nga ng sinabi rito ni Sir Don, nagbabayad din sila ng franchise tax. So bakit mo i-illegalize yan? Bakit mo i-prohibit yan, di ba? Kung nakakatulong siya sa ekonomiya ng Pilipinas. Illegal ang junkets, bakit mainit ito ngayon sa mata ng publiko dahil sa scam issue nila Yexel Sebastian? Marami ring mga scams kung saan nadawit ang junkets pero it's actually not the main problem. Ang problema ay ginagamit ng mga scammers ang term na junket para maging front sa Ponzi schemes nila. Actually, maraming legit na negosyo ang nasisira ang pangalan dahil dito. Ang Ponzi schemes ay isang investment fraud kung saan nangangako ng guaranteed high returns ang scammers with little or no risk. Pero ang totoong nangyayari is yung binibigay na kita ng scammer sa mga biktima ay galing lang din sa pera ng mga recent na nag-invest. They pay out for a couple of months para mag-build ng trust sa mga investors at potential investors. Hanggang sa hindi na sila magpaparamdam at itatakbo na nila yung pera. Marami nang ginawang front ang mga Ponzi scammers gaya ng cryptocurrency, gold, livestock, at casino junket. Mataas ang inherent risk pag i-invest sa casino junkets at hindi rin basta-basta dapat nakakapag-invest dito. Kasi in the first place, hindi rin naman lahat ng casino junkets ay pwedeng mag-solicit ng investment sa publiko. Pero kapag may mga nag-invest dito, alam nila yung pinapasok nila. And this should be the lesson for everyone. Alamin ang pinapasok na investment. Sa post ni Yexel, sinabi lang niya kung magkano ang kikitain per month at na hindi daw ito networking. Pero walang sinabi kung saan ba talaga gagamitin ang investment. This is actually the most effective way to spot a potential Ponzi scheme. Dahil nga immaterial ang front dito. It doesn't matter if it's junket, livestock, gold, or cryptocurrency. So hindi na rin masyadong nag-e-effort ang scammer para ipaliwanag ang back-end ng investment nila. What matters for the scammers is makuha nila yung pera ng tao by promising high returns with little to no risk. 1800s pa lang may Ponzi schemes na. Pero more than 200 years later, marami pa din ang nabibiktima dito. Kahit na alam na ng And for sure, no, anyone, no, hindi ko lang sasabihin Pilipino, marami rin pong nabibiktimang ibang lahi dyan sa mga Ponzi scheme. Okay? Any human being na naniniwala sa mga too good to be true, patuloy na mabubuhay na merong Ponzi scheme. Okay? Hindi ko naman sinasabi na pag yan ay multi-level marketing, there's a big possibility na yan ay too good to be true. And one of the things na hindi ko alam sa mga batang 90s, one of the most, sabihin na lang natin, remarkable at stable na networking business or sabihin nating product is yung Forever Living. I'm not 100% sure kung buhay pa ang Forever Living ngayon, pero ang tagal-tagal nilang nag-exist. Diba? Ang tagal-tagal nilang nag-exist. naman natin yung ending ng mga high return, low risk investment, pinapasok pa rin natin ito. I feel bad for the victims ng mga Ponzi schemes. Pinaghirapan nila yung... Anyway, so ayun na yun. So, napakasimple lang ng approach ni Sir Don Soriano, pero napakadaling intindihin din. Ngayon, balik tayo dito kay Aidel. Opportunity to shed light on the issues. Mr. Chair, Mr. Hector Pantolian. Magtatanong lang ako para Sorry, tayo. sorry, sir. Okay, ginagamit nilang cover para makapag
scam para makapaglikom ng investment kuno ay junket. Tama? Bakit pinapayagan ng PAGCOR ang junket samantalang sa batas natin, bawal ang junket? Wala So, by now, alam nyo na hindi yun totoo. Okay? Sa lahat ng kasino, pumunta ka, marinig mo palagi, junket ni Poncio Pilato, junket ni Herodes, junket ni Barabas, de Estas. And the way I understand it now, pag sinabing ikaw ay junket operator, a number one client mo is foreigner at hindi local, hindi Filipinos, di ba? Yun yung pagkaka-explain ni Sir Don Sariana kanina. Pinapayagan nyo, Bulgaran. And you guys are not doing anything. Mr. Chair. So obviously here, diba? Obviously, and I'm not sure, ito ba yung mga taga-PAGCOR? Ito ba yung taga-PAGCOR? Anyway, so obviously, dun sa, going back to Sir Don's video, dito sa mga litanya ni Idol, alam mo yung mga pinagsasabi niya is full of BS. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Ito yung problema natin. 3 months ago na ito. Pero hindi man lang niya napag-aralan kung ano ang magiging nung kanyang magiging topic. 'Di ba? So ngayon, nagmumukha siyang tanga dyan sa mga pinagsasabi niya at pinagagawa niya. Wala ho kaming alam na batas na bawal yung junket. It's been there ever since. I think it's prohibited, yung junket na yan. In fact, during Kung ako nandyan, baka tinanong ko si Idol, can you cite the law about prohibiting the junket? Diba? the last hearing, I remember one of your member of PAGCOR who were present, resource person, saying na hindi bawal ang junket at hindi dapat pinapayagan yan. Ang ano po sir, Then show me some. Nakita niyo yung previous video. Kung napanood niyo yung previous video, ayan na naman. Nag-accuse na naman si Idol. Tapos, instead na siya yung magpakita, no? Ikumpara niyo yung style ng ibang senador. I'm gonna give you one good example. Senator Chis Escudero, Senator Tolentino, Senator Marcos. Pag sila nagsalita, panoorin niyo guys yung tungkol sa People's Initiative. Pag sila ang kaharap ng mga resource person, madalas napapahiya talaga ang resource person. Okay? Lalo na kung nagsisinungaling. Pero kung hindi naman, napakaganda naman lagi ng exchange of communication nila, may natututunan tayo, may naiintindihan tayo. Hindi gaya ng ginagawa dito ni Idol. A document that states that junket is not prohibited. yes Mr. Chair, actually Pinakita ko na. So show me a document. kasama ho sa regulatory manual namin yung junket operations, Mr. Chair. And So I will assume na itong kausap ni Idol taga-PAGCOR. Tama ba ako? ever since po, bawal po ang local na maglaro sa junket, but the foreigners, yun po talaga ang players ng junkets. Bawal ang junket pag local money. Local players po, bawal po ang local players sa junket. Kaya nga, local players. Yung mga pera ng mga local players ang pinagkukunan. Mr. Chair, mukhang yung kanilang arrangement is investment doon sa and loan. Hindi po sila mismo yung players, Your Honor. Hindi nga sila mismo ang players, pero money from the local players ang kinuha. Di ba? Pag Okay. Ito yung tanong natin dito. No? Dito sa ano na to, legal ang junket. Given yun. Sino ang player ng junket? Foreigners. Si junket, may pinanghahawakan na pera. Yun is through the investment ng di umano mga investors. Tama ba ako? Balik tayo. junket dapat supposed to be from abroad. Tama? From outside, dadalhin dito sa loob. Again, is that necessary? Kailangan galing yung, kailangan US dollars lang, kailangan euro lang, pounds lang. Kailan ba foreign currency lang ang pwedeng hawakan ng isang junket? Again, ang junket is parang middleman eh. Middleman na lumalabas na financer. Ito yung lumalabas dito eh.
Kasi ifa-finance nila yung mga player. Tama ba ako? Pakinggan natin. O Yun hong pera ng players, ganon. Sorry, ng players. But ang lumalabas ho yata sa story nila doon sa mga interviews is they are investing on the alleged operator. Hindi So si Junket, maliban sa lumalabas na siyang sales agent, lumalabas din siyang financer. Okay? using, player. using junket, di ba? Opo, yung nag-ooperate mismo, yung nagki-claim na may operation Opo. sila ng junket, yun ang Kaya nga, pinag-iimbestigahan hindi nila. niyo po ba monitor ito na nagpapakita pa ng pera? So as explained by Don Sariano kanina, may dalawang agent ang mga casino. Yun yung internal at yung external. Ngayon, may mga regulations tong mga to. Up to what point na nakikialam ang mga casino sa ginagawa ng mga casino junket operators? Okay, maliban sa magdala kayo ng maybe meron pang tinatawag na quota yan, di ba? We don't know. Ako, I never played any sugal. It's a big no to me. Bulto-bultong pera, pa-picture pa sa loob ng mga casino. Doon pa lang sana, red flag na ninyo at kinausap niyo na kung sinong responsible dito sa mga tinatawag na junket investment. Ang tanong, alam ba ng PAGCOR na may mga ganitong nangyayari? Diba? Yes, Mr. Chair. Actually, Meron ba kayong ginawa? yun nga po yung kanina, sisimulan ko, that originally, Hector Petaliano was a junket operator in 2021. Okay, so legit siya na junket operator. However, in 2022, we received a notice, a letter from the SEC that he is already under investigation. 2022 po yun. And what we did immediately was to inform the casinos not to deal with him, and if there are dealings with with him or any of the companies implicated in the complaint in the SEC, i-cancel yung mga arrangements na yon or yung mga kontrata na yon. This was December of 2022. By March of 2023, I think the SEC already concluded their investigation. We were also furnished the copy of the cease and desist order from the SEC. So even before the Guys, nare-remember niyo yung cease and desist ng SEC? Kung gaano ka-importante ang cease and desist ng SEC? simula pa lang yung investigasyon ng SEC against the respondents, pinatigil na po namin, in-inform na po namin ang aming mga casino not to deal with Mr. Hector Petaliano or the implicated companies like yung Horizon, yung Philippine National E-Games League or something, E-Sports League. So, and then we also coordinated already with the NBI regarding the issue. Nung makita nyo lang po sa mga pictures na pinopost nitong si Hector Pontaliana na nandun siya sa loob ng casino at sa harap niya bulto-bultong pera, nagpapakita siya ng kung ano pang mga properties na nagsisilaw sa mga would-be victims. Doon pa lang sana, red flag na sa inyo yung kumontak na sana kayo sa AMLAC, kinausap niyo na sana yung mga may-ari ng casino, sino ba talaga ito, ano ba talagang ginagawa ng mga ito. You should have done that. Kung ginawa niyo lang sana ang trabaho ninyo, wala sa... Matanong ko nga itong si Idel. Idel, trabaho ba nila yon? Diba? Yun yung una mong tatanungin eh. Ano ba exactly ang pwede nilang gawin na mandato sa kanila? Hindi yung bibigyan mo sila ng job responsibility na hindi naman talaga nasasaklaw nilang gawin, di ba? Sana mga nabibiktima. Mr. Chair, hindi ko lang po alam yung timeline nila because they're talking about July 2023. We already stopped the operation or we already informed the casinos December of 2022. Because that was after the SEC did an investigation, di ba? Ongoing po, Mr. Chair. Kaya nga, ongoing sana, bago pa maimbestiga ng SEC, ginagamit nitong si Pontaliano yung casino, nagpapapicture-picture, ribbon cutting sa loob ng mga casino at nagpapakita ng bulto-bultong pera, doon pa lang nag-imbestiga na kayo. And then Ongoing nga eh. when you did that investigation, then kasama yung pagtatanong-tanong nyo sa PAGCOR,
and then kinausap niyo rin sana yung mga investors, teka muna, mukhang may nangyari at hindi tama rito, then come up with the result of your investigation at kung kinakailangan pa-stop o kung kinakailangan, pa-imbestigahan agad sa NBI. Yes, o Mr. sa Chair. AMLAC. Actually, Mr. Chair, Hindi kasi dapat sa casino, wag puro pera pong inisip ninyo. Isipin Casino. Sino kaya yan? Anong casino kaya yan? niyo na pong kapakanan ng mga tao. yes, Mr. Chair. Wag puro kita po. Actually, Mr. Chair, one of the lawyers of the complainants coordinated with us already by December of 2022. So doon nga po, isa sa mga basis po namin yon. He furnished us a copy of the cases in Quezon City. So ngayon yung mga may junket, paki-imbestigahan nyo lang po. Yes, Mr. Chair. Pantay-pantayan nyo. Kasi sabi rito, yung nga, criteria examined by licensed casinos included is a junket, whether the key individuals have been convicted or indicted of dishonesty, fraud, breach of trust, money laundering, and terrorist financing, proliferation financing, etc. So, yung bulto-bultong pera, dapat doon nagduda na kayo na baka may nangyaring money laundering na rito. Yes, Mr. Chair. Then that Actually, should warrant an investigation, an all-out investigation coming from you. yes, Mr. Kasi Chair. yung bang pagpapakita na Okay, try nating intindihin itong sinasabi ni Aidel. Unang-una sa lahat, trabaho ba ng mga kasino ang paimbestigahan yung mga pinapakita na yan? Nila Yexel. Diba? Doon nga sa video ni Sir Don Soriano, hindi naman sinasabi kung saan dadalhin yung pera. Sinasabi lang investment. Diba? Do I need to play the video again? No, dito sa part na to. Tingnan natin na. Actually, not the Okay guys, i-review natin na. main problem. Ang problema ay ginagamit ng mga scammers ang term na junket para maging front sa Ponzi schemes nila. Actually, maraming legit na negosyo ang nasisira ang pangalan dahil dito. Ang Ponzi schemes ay isang investment fraud kung saan nangangako ng guaranteed high returns ang scammers with little or no risk. Pero ang totoong nangyayari is yung binibigay na kita ng scammer sa mga biktima ay galing lang din sa pera ng mga recent na nag-invest. They pay out for a couple of months para mag-build ng trust sa mga investors at potential investors. Hanggang sa hindi na sila magpaparamdam at itatakbo na nila yung pera. Marami nang ginawang front ang mga Ponzi scammers gaya ng cryptocurrency, gold, livestock, at casino junket. Mataas ang inherent risk pag i-invest sa casino junkets at hindi rin basta-basta dapat nakakapag-invest dito. Kasi in the first place, hindi rin naman lahat ng casino junkets ay pwedeng mag-solicit ng investment sa publiko. Pero kapag may mga nag-invest dito, alam nila yung pinapasok nila. And this should be the lesson for everyone. So obviously, dito sa naging sistema nila Yexel, hindi alam ng mga tao na casino junket pala ang pupuntahan ng pera. Okay? Yan din naman yung sinabi ng mga nagreklamo sa RTIA noon. pera hanggang bubong, hindi pa ba magre-reflect sa inyo yan? We were trying to identify where Na the ginagamit yung casino as a place. Yun nga ang problema eh. Hindi alam ng mga tao. Ang sinasabi lang investment, no, sa mga negosyo. They really think kung alam ng mga taong to, okay, na yung pera nila papunta sa palugi. Okay, in a snap. Do you really think na mag-i-invest yung mga? Of course not. Of people going there para magbigay ng investment nila. Mr. Chair, yun daw po kasi in one of the interviews, ang sabi nung complainants ay hindi sa casino nandun yung pera. Nandun sa isang office ng Horizon sa labas. Regardless, kahit na hindi sa labas na Mga ito na naman si regardless. Regardless. ng casino, yung pinapakita nagsha-shopping sa casino, marami mga bag, etc. Regardless, pero
nagagamit yung casino para ma-encourage yung mga investors dahil yung salitang junket. Yes, Mr. Di ba? Chair. Una-una sa lahat, I'm very sure sa mga na hikayat nito nila Sebastian. Excuse me. 90% of them doesn't even know the meaning of a junket. Or doesn't even know ano ang ginagawa ng isang junket operator. 'Di ba? If naipaliwanag ng maayos sa kanila yan, do you really think mag-i-invest tong mga to? Of course not. Kasi nga, ano ba ang pinakagaya nga ng sinabi, going back nga sa sinabi ni Sir Don Soriano, ano ba ang pinaka-goal ng isang scammer? Makuha ang pera mo. So mag-overpromise yan. Lahat sasabihin yan. Lahat gagawin yan. And this is not only about, what do you call that? Casino junket. Maraming pwedeng maging source or maging offering for junket, ay for scamming. No, investment So, scams. ginagamit yung junket, ayan bulto-bultong pera. At through the casino, yan pa. Red flag na sa inyo, nag-investing agad kayo, moto proprio, wag nyo na hintayin na Una-una sa lahat, hindi naman sila pwede mag-imbestiga kung wala silang power to moto proprio. 'Di ba? Bakit nila iimbestiga ng isang bagay kung wala namang reklamo nangyayari? Which ngayon, nangyayari na may reklamo, so nag-iimbestiga. Dapat mag-imbestiga sila. Hindi sa lahat ng bagay mag-a-apply ang motu proprio or yung sinasabing ng own initiative. Okay, yun po yung ibig sabihin ng motu proprio. In layman's term, is own initiative. Ahensya ba ang casino? Hindi. It's a private corporation, di ba? Meron bang government corporation na casino? Nagre-regulate, yes, PAGCOR. Pero mga casino na yan, gaya yung nakikita niyo sa Okada, sa Soler, dyan sa may Casino Filipino. Ang Casino Filipino ba is government-owned? No idea. nag-imbestiga yung SEC, nag-imbestiga NBI, and then after the NBI and the SEC investigated and then come up with the result, saka kay action. Hindi. Mr. Chair. Alam mo, dito pumapasok yung yung one-up. 'Di ba? Ang one-up naka-receive na from SEC ng cease and desist order. Ito yung pinag-uusapan dun sa inaano niya, 'di ba? What do you call that? Ini-endorse ng produkto. Nang sinasabi nila Attorney Garrett is, yun yung gusto kong, hindi pa kami nakikita ng isang prof ko sa Oblicon. Which ba, tatanungin ko siya. Na, halimbawa ba, yan, gaya ng sinari nila Idol, no, nagkaroon na ng cease and desist ang one-up. Pinapatigil sila. Pero, dire-diretso pa rin ang, tama ba, ano ba ang dire-diretso? Pag-i-endorse o yung kontrata? So, this is something na I'm going to ask my professor. Diba? Chair, na una po kami. Magkasabay halos kami ng SEC na nag-investigate at kumilos kasi once So I habang started... investiga pa sana ang SEC, pina-stop yun na siya. Yes, Mr. Chair. Paano mo ipapastop? Under investigation pa lang. Diba? Baka mangyari, yung pagpapastop mo, naging illegal pa. You did that? Yes, And then Mr. bakit Chair. may mga victim pa rin? Lumabas ho kasi yung aming order sa mga casinos is December of 2022. I don't know when the activities happened with the complainants. O nga, Mr. Salvosac, sana, okay, nung pag-imbestiga nyo, nakita nyo na may mga red flag na may mga bulto-bultong pera na questionable. Sinabihin nyo ng casino, iba nyo na itong si Hector Patuliana. Gagamitin natin kay Idol yung favorite niyang line.
You're listening but you're not hearing. Sinabi na nga, no, na in order ng SEC, 'di ba? Pinapatigil na nga tong involved na taong to, tong Hector na to. Prior pa dyan sa complaint na yan. I mean, if I understand yung sinasabi kanina, 'di ba? Yes, sir. We did that, sir. Well, hindi. Labas-pasok pa siya sa casino. So, kasalanan pa rin ba ng casino yun? Anong power ng casino? Diba? Ano bang ultimate solution dyan sa issue ng Hector na yan? Tanong lang. Binigyan na ng order ng cease and desist na na para tumigil na ang operation niya. Tapos, inano na rin sila ng mga casino. Kailangan ba ang mga casino na to? Was nothing to do. They're not a government agency who has the power or merong police power to regulate yung movement nitong taong to or something like that. Diba? Yung mga casino ba, under yan ng gobyerno, na mayroon silang kakayanan na sabihin na ganito, ganyan, ganun. And even if sa dinami-dami ng casino dito sa Pilipinas, iba niyan dito sa Metro Manila, baka kung saan-saang probinsya pa magpunta and they'll be doing the same thing. Using other people. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang pang-i-scam niyan. Sa tingin ba ni Idol, the fastest way to make this stop is to ban this guy named Hector? Of course not. Wala na nga siguro, wala na rito yan sila Sebastian, pati yung Hector na yan eh. I'm very sure. Tuloy pa rin ang pang-i-scam ng mga galamay niyan dito eh. Diba? Shopping pa nga yung kanyang misis doon sa loob ng casino, yung kanyang girlfriend. Di ba? Nag-ano pa nga, ginigest pa nga siya sa mga event doon sa loob ng casino. No, dapat binanyo siya total sa casino, hindi siya ban. Show me a proof na binanyo siya sa casino. We will So yung submit to start you and the- date na pinabanyo siya, give me. the Yes, proof. Mr. And then I'll Chair. show you pictures na Bilib din ako dito sa style ni Idol. Siya yung nag-accuse, pero siya yung humingi ng ebidensya. kontrahin yan. Yes, Mr. Dahil Chair. kapag hindi, di ba, makukontem ka. We will send you Nakita mo yung nakita mo yung yung naging reaction ni Antiveros. Balik tayo. Tingnan nyo mabuti, guys. Palakihin natin. Ay, wait. Tama yung yung pagkakasabi ni Idol ng contempt. Tingnan nyo yung naging reaction ni Antiveros. Yes, Mr. Dahil Chair. kapag hindi, di ba, makukontem ka. We will Ulit. Medyo yun natin, bagalan natin. Oops, sorry. Speed. Again. Dahil kapag hindi, di ba, Tama. makukontem ka. we will send you the Imaginein mo, ikaw na yung pag hindi mo napatunayan kay Idol, yung binibintang niya sa'yo, yung ina-accuse niya sa'yo, pag hindi mo napatunayan siya yung mali, iba talaga dito si Idol, nakakaiba. Ikaw yung nag-aakusa, tapos ikaw yung magsasabi na, prove to me na mali ako. Di ba dapat you should prove them na tama ka? Tapos iko-contempt mo yung tao. copy of the letter of Okay. the Gustong pakita kung kailan nyo sila binan, ha? Itong patilyanan na ito. Balik na rin kaya natin. No? Pag hindi mo kayang patunayan, Idol, yung inaakusa mo sa mga tao dyan, no? Tuwing may mga hearing kayo. Pag hindi mo kaya,
Paano kung baliktarin natin yung sitwasyon, ikaw naman yung i-contempt nila? 'Di ba? With GSave, easy na to save with up to 6. So yun nga guys, so at least ngayon malinaw na sa inyo na una, ang casino junket operation or operator dito sa Pilipinas ay illegal. Wala pong nagpo-prohibit na kahit anong batas tungkol dyan. Dahil para kay PAGCOR, nakakatulong din daw yan sa kanila. No. Pangalawa, hindi lang po sa PAGCOR but even sa ekonomiya ng Pilipinas dahil nagbabayad din po sila ng mga franchise tax. Okay? Now, sana sa susunod, Idol, tuwing haharap ka dyan sa mga research person mo, pag nagtanong ka, may hawak kang sagot. Gaya ng ginagawa nila Senator Amy Marcos, nila Senator Chis Escudero, nila Senator Pia Cayetano. Kasi sa totoo lang, nakakapagod na panoorin yung mga Senate hearing mo na punong-puno ng walang laman. Diba? Imagine mo, imbis na may natututunan sa iyo ang mga followers mo, ang nangyayari, nabubwisit lang kami sa mga pinagsasabi mo dahil wala kaming natututunan sa mga ginagawa mo. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin ang thoughts nyo. No? May kabalbalan sana itong pinagagawa ni Idol. Yun kung ginagawa niya ng tama ang trabaho niya. Sa bagay, pag pumunta nga yan sa programa niya, hindi niya kailangan bitbitin ng utak niya. Okay? Kasi lahat ng bagay doon may pabara-bara lang. Yan din ang ginagawa niya sa loob ng Senado. Sana elevate niya yung sarili niya. Unang-una dahil pinapasweldo siya ng taong bayan. Pinapasweldo natin siya.